Ang matinis na tunog ng alarma ang pumunit sa tila normal na hapon sa Jude Medical Center. Code Blue. Emergency Room. Para kay Ara Reyes, ang tunog na iyon ay hindi lang isang babala. Ito ay isang utos. Binitawan niya ang hawak na patient chart at kumaripas ng takbo, kasabay ng iba pang mga nurse at doktor na ang mga mukha ay nababalot ng parehong urgensya. Walang puwang para sa pag-iisip. Ang mga paa niya ay alam na ang daan, ang mga kamay niya ay handa na sa gagawin. Ang hangin ay mabigat sa tensyon at amoy ng antiseptic. Anong nangyari? Tanong niya sa isang junior nurse pagpasok sa ICC, habang mabilis na isinusuot ang isang pares ng guwantes. Middle-aged male, cardiac arrest, Ma'am Ara. Inatake habang naghihintay sa pila, sagot ng nurse, nanginginig ang boses. Tumango si Ara, ang kanyang mga mata ay mabilis na sinusuri ang sitwasyon. Isang lalaki ang nakahiga sa kama, walang malay. Isang doktor na ang pamilyar na mukha ay kay G.V. Santos ang nagsasagawa ng chest compressions. Gulo. Sigawan. Ang tunog ng monitor na tuloy-tuloy at walang buhay. Ihanda ang defibrillator, isang boses ang umalinggaw, puno ng otoridad at pagiging kalmado sa gitna ng kaguluhan. Isang boses na hindi niya dapat marinig dito. Isang boses na 8 taon na niyang pilit na kinakalimutan. Parang huminto ang mabilis na pagtakbo ng mundo ni Ara. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin mula sa pasyente patungo sa pinanggalingan ng boses. Nakatayo sa ulunan ng pasyente ay isang lalaki. Matangkad, nakasuot ng puting Amerikana ng doktor, ang buhok ay maayos na nakagupit. Ang kanyang panga ay mas tumalas, ang kanyang mga balikat ay mas lumapad. Pero ang mga matang iyon ang seryoso at nakatutok na mga matang iyon na minsan ay puno ng pagsinta kung tumingin sa kanya. Hindi siya pwedeng magkamali. Miguel de la Cruz, basa niya sa pangalang nakaburda sa dibdib nito. Parang isang suntok sa sikmura ang pangalan. Isang malakas na sampal mula sa nakaraan na hindi niya inaasahan. Si Migs. Nandito siya. Sa isang iglap, hindi na ang ingay ng EET ang naririnig ni Ara. Naririnig niya ang mga pangako 8 taon na ang nakalipas, sa ilalim ng isang puno ng mangga sa kanilang probinsya. Naririnig niya ang mga halakhak nila. Naririnig niya ang sarili niyang tinig, puno ng pangarap at pag-ibig. Tads, clear. Ang sigaw ni Miguel ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Automatikong kumilos ang kanyang katawan, sumusunod sa mga taon ng pagsasanay. Inabot niya ang kailangan, ginawa ang nararapat. Pero ang isip niya ay nasa ibang lugar, sa ibang panahon. Charging to 200 joules. Flashback. Isang gabi, umiiyak siya sa balikat ng kanyang ina. Iniwan na niya ako, Nay. Paano na to? Paano na tayo? Clear. Yumanig ang katawan ng pasyente. Tumingin si Miguel sa monitor. Flatline pa rin. Resume compressions. Nurse Reyes, ikaw na sa timer at sa gamot, utos ni Miguel, ang kanyang boses ay walang emosyon, purong propesyonal. Ang pagbanggit niya sa apelyido niyang P. Reyes ay parang tunog ng isang estranghero. Napayuko si Ara, ayaw niyang magtama ang kanilang mga mata. Tumango siya, ang lalamunan niya ay tuyong-tuyo. Epinephrine, 1 mg now. Inihanda ni Ara ang syringe. Ang mga kamay niya, na dati hindi nanginginig kahit sa pinakamatinding operasyon, ay may bahagyang panginginig ngayon na pilit niyang itinatago. Flashback. Ang sulat na hindi niya naipadala. Migs, mahal, may sorpresa ako sa'yo. Magiging 3 na tayo. Umuwi ka na, please. Kailangan kita. Pushing epi, sabi niya, ang boses niya ay halos hindi lumabas. Good. 2-minute cycle starts now, sabi ni Miguel. 2 minuto. 2 minuto ng pagbomba sa dibdib ng isang tao para mabuhay, habang ang sariling dibdib ni Ara ay parang binobomba ng sakit at galit. Bawat segundo ay isang pagpapahirap. Bawat pagtingin niya sa mukha ni Miguel, ang konsentrasyon, ang determinasyon, ay isang paalala ng lalaking nangako sa kanya ng panghabang buhay pero iniwan siya nang wala man lang paalam. Paano siya nakarating dito? Bakit siya nandito? Pagkatapos ng 8 taon? Relatives check. Huminto ang compressions. Tumingin ang lahat sa monitor. Isang maliit na blip. Tapos isa pa.
Mahina, pero mayroon. We have a pulse. Sinus Kirekida, sigaw ng isang residente. Isang kolektibong buntong hininga ng ginhawa ang pumuno sa silid. Pero si Ara ay hindi makahinga. Ngayong tapos na ang emergency, ang tindi ng sitwasyon ay bumabalik sa kanya na parang isang malaking alon. Kailangan niyang umalis. Ngayon na. Nagsimula siyang umatras, dahan-dahan, umaasang hindi siya mapapansin sa gitna ng pag-aayos ng mga gamit. Pero huli na ang lahat. Ara! Napatigil siya sa paghakbang. Nakatalikod pa rin siya, pero ang pagtawag niya sa pangalan niya ay parang isang kadenang pumulupot sa kanyang mga paa. Hindi na Nurse Reyes, kundi Ara. Huminga siya ng malalim, pinipilit na pakalmahin ang nagwawalang puso. Dahan-dahan siyang humarap, nagsuot ng isang maskara ng pagkawalang pakialam. Nakatayo si Miguel ilang talampakan mula sa kanya. Inalis na nito ang madugong guwantes. Ang mga mata niya ay hindi na mata ng isang doktor na nakatingin sa isang nurse. Ito na ang mga mata ni Migs na nakatingin kay Ara. Puno ng ano? Pagsisisi. Lungkot? Hindi niya masabi. At ayaw niyang alamin. We need to talk, sabi ni Miguel, mahina ang boses, para lamang sa kanilang dalawa. Ang 5 salitang iyon ang gumising sa lahat ng galit na 8 taon niyang itinago. Talk. Ngayon, pagkatapos ng lahat, hindi siya sumagot. Wala siyang masabi. Ang lahat ng salitang gusto niyang isigaw sa kanya ay parang mga tinik na bumara sa kanyang lalamunan. Kaya wala siyang ginawa. Tinalikuran niya si Miguel de la Cruz. Hindi siya naglakad. Halos tumakbo siya. Palayo sa kanya. Palayo sa multo ng kahapon na biglang nagkatawang tao sa harapan niya. Narinig niya itong tinawag ulit ang pangalan niya, pero hindi siya lumingon. Nagpatuloy lang siya sa mabilis na paglakad sa puting pasilyo ng ospital. Ang mga pader ay parang lumiliit, ang hangin ay parang nauubos. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng sarili niyang dibdib at ang paulit-ulit na tanong sa kanyang isipan, bakit ngayon ka pa bumalik? Kung kailan maayos na ang lahat? Kung kailan payapa na ang buhay namin ng anak mo? Nakatayo si Miguel sa gitna ng pasilyo, ang braso ay nakabitin pa rin sa ere, kung saan dapat ay hinawakan niya si Ara. Pero wala na siya. Tanging ang malamig na hangin na iniwan ng kanyang pagtakbo ang kanyang naramdaman. Ang multo ng kahapon ay hindi lang nagpakita. Tinalikuran siya nito. Bumalik siya sa bago niyang opisina, isang kwartong malinis at walang katao-tao, na tila sumasalamin sa nararamdaman niya ngayon. Sumandal siya sa bintana, ang tanawin ng Cebu City sa labas ay malabo sa kanyang paningin. Ang tanging malinaw sa isip niya ay ang mga mata ni Ara. Puno ng galit. Puno ng sakit. At bakit? Dahil umalis siya. Hindi niya maintindihan. Ginawa niya lang naman ang pinapayo sa kanya. Ang pinakamabuti para sa lahat, ayon sa kanila. 8 taon. 8 taon siyang nabuhay sa paniniwalang ginawa niya ang tamang desisyon, kahit gaano pa ito kasakit. Ang desisyon na iwan ang lahat para sa isang pangarap na hindi lang para sa kanya, kundi para rin sa kanila. Iyon ang sinabi sa kanya. Iyon ang pinaniwalaan niya. Naalala niya ang gabing iyon na parang kahapon lang. Nasa isang maliit na silid-aklatan siya sa Maynila, napapalibutan ng mga makakapal na libro ng medisina, nang tumunog ang telepono ng library. Flashback. Isang boses ng babae sa kabilang linya. Si Aling Lorna, ang nanay ni Ara. Ang boses nito ay basag at puno ng pighati. Miguel, ihoti. Tita. Bakit po? Anong nangyari? Si Ara po, tanong niya, ang puso niya ay biglang kumabog ng malakas. May mahabang katahimikan sa kabilang linya na sinundan ng isang hikbi. Wala na, Miguel. Wala na ang bata. Nalaglag siya. Parang gumuho ang mundo ni Miguel. Hindi siya makahinga. Ang bata ang anak nila. Si Ara po. Nasaan siya? Kailangan ko siyang makausap, pakiusap niya, nanginginig ang boses. Huwag na, iho, sagot ni Aling Lorna, ang boses ay matigas na ngayon. Ayaw ka na niyang makita. Sabi niya, kasalanan mo raw ang lahat. Sinisisi ka niya. Ang sabi niya, ituloy mo na lang ang pag-alis mo papuntang Amerika. Kalimutan mo na siya.
Ito na ang huling beses na maririnig mo ang tungkol sa amin. Pagkatapos noon, ibinaba na ang telepono. Paulit-ulit na bumabalik ang pag-uusap na iyon sa isip ni Miguel. Iyon ang naging lason na pumatay sa pag-asa niya. Ang sakit ng pagkawala ng anak nila na dinagdagan pa ng sakit ng pagtatakwil ni Ara. Kaya umalis siya. Dala-dala ang bigat ng isang kasalanang hindi niya alam kung paano itatama at ang pangako sa sarili na babalik siyang isang matagumpay na tao para patunayang hindi siya ang lalaking sumuko. Hindi niya na matiis ang loob ng opisina. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang makalayo sa mga alaalang bumabalik. Naglakad siya ng walang tiyak na direksyon hanggang sa marating niya ang maliit na hardin sa gilid ng ospital. May iilang mga bangko, mga bulaklak at isang maliit na palaruan. At doon, nakita niya ito. Isang batang babae, siguro mga 6 o 7 taong gulang, ang mag-isang naglalaro sa duyan. Ang buhok nito ay itim at mahaba, nakatali sa 2 tirintas. May maliit na awit na namumutawi sa kanyang mga labi habang dahan-dahan niyang itinutulak ang sarili. May kung anong kapayapaan sa panonood sa kanya. Isang katahimikang kabaligtaran ng kaguluhang nagaganap sa isip at puso ni Miguel. Huminto siya sa di kalayuan, sumandal sa isang puno at pinanood lamang ang bata. Hindi niya alam kung bakit, pero hindi niya mayalis ang kanyang tingin. May kung anong pamilyar sa hubog ng kanyang ilong, sa paraan ng pagkurba ng kanyang mga labi habang siya'y nakangiti sa sarili. Sa sobrang pag-indayog, biglang nadulas ang paa ng bata sa duyan. Hindi naman ito malakas na pagbagsak, pero sapat na para mapaupo siya sa damuhan at mapahawak sa kanyang tuhod. Aray, mahinang sabi ng bata. Bago pa man makapag-isip, kumilos na ang mga paa ni Miguel. Bilang isang doktor, at bilang isang tao na may kung anong hindi maipaliwanag na koneksyon sa batang iyon, lumapit siya agad. Okay ka lang, miss? Tanong niya, ang boses niya ay malumanay. Umangat ang ulo ng bata. At sa sandaling iyon, parang huminto ang pag-ikot ng mundo ni Miguel. Ang mga mata. Ang mga matang iyon. Parang isang salamin ng nakaraan ang tumambad sa kanya. Ang mga mata ng bata ay hindi lang basta kahawig ng sa kanya. Ang mga iyon ay kanya. Ang parehong hugis, ang parehong kislap, ang parehong kulay ng maitim na kape. Nakita niya ang sarili niyang mga litrato noong bata pa siya. Ganitong ganito. Napatulala si Miguel. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Okay lang po, sagot ng bata, medyo nahihiya. Nadulas lang po ako. May maliit na gasgas ang tuhod nito. Otomatikong lumuhod si Miguel para suriin ito. Tingnan ko. Hindi naman malalim. Kailangan lang linisin. Inilabas niya ang panyo mula sa kanyang bulsa. Ako nga pala si Iki Miguel. Ikaw, anong pangalan mo? Mumiti ang bata at sa ngiting iyon, nakita niya ang ngiti ni Ara. Ang kombinasyon ay nakakagulat. Serena po. Serena. Isang napakagandang pangalan. Serena, ulit niya, na para bang sinusubukan ang tunog nito sa kanyang dila. Huwag kang mag-alala, Serena. Magaling na doktor ako. Bahagyang tumawa ang bata. Sabi po ni Mama, huwag daw po ako makikipag-usap sa hindi ko kakilala. Pero doktor naman ako. At saka, nagpakilala na ako, kaya kilala mo na ako, biro ni Miguel, at nakita niyang lumiwanag ang mukha ng bata. Nang tatayo na sana sila, isang boses ang pumutol sa kanilang pag-uusap. Isang pamilyar na boses ng isang nurse na papalapit sa kanila. Serena! Halika na, anak! Hinihintay ka na ni Mama Ara mo. Bawat salita ay parang isang dagundong ng kulog sa pandinig ni Miguel. Serena! Ang pangalan ng bata. Anak! Mama Ara mo. Nag-angat ng tingin si Miguel mula sa bata, patungo sa nurse na tumatawag at pabalik sa bata. Nagkabuhol-buhol ang lahat sa kanyang isipan. Ang pagkakahawig. Ang edad. Ang pangalan ng ina. 8 taon. Ang batang ito ay mga 7. Posible ba? Ang sinabi ni Aling Lorna ang sinabi ni Ara, ayon sa kanya posible bang lahat iyon ay isang. Sige po, Miguel. Aalis na po ako, paalam ni Serena, na may isang matamis na ngiti bago tumakbo papalapit sa nurse. Naiwan si Miguel na nakaluhod sa damuhan, nakatulala, ang hawak na panyo ay mahigpit na nakakuyom sa kanyang palad.
Ang katotohanang pinaniwalaan niya sa loob ng 8 taon ay biglang nagkaroon ng malaking bitak. At sa bitak na iyon, isang bagong katotohanan ang sumisilip, isang katotohanang may mga mata na katulad ng sa kanya. Hindi nalaglag ang bata. Hindi siya iniwan ni Ara dahil sa galit. Iniwan siya ni Ara dahil pinaniwalaan niyang iniwan niya ito. At ang anak nila ay buhay. At ang pangalan niya ay Serena. Pagkatapos niyang takasan si Miguel, nagtago si Ara sa isang bakanteng silid pahingahan hanggang sa matapos ang kanyang shift. Bawat minuto ay isang karayom na tumutusok sa kanyang dibdib. Ang bawat anino sa pasilyo ay inaakala niyang si Miguel na sumusunod sa kanya. Ang isip niya ay isang sirang plaka, paulit-ulit na ipinapakita ang mukha ni Miguel, paulit-ulit na tinatanong ang parehong tanong, bakit ngayon? Nang sa wakas ay tumunog ang hudyat ng pag-uwi, nagmamadali siyang kinuha ang kanyang mga gamit. Ang tanging nagpapakalma sa kanya ay ang isiping may isang maliit na anghel na naghihintay sa kanya. Ang kanyang lakas. Ang kanyang mundo. Ang kanyang si Serena. Dinampot niya si Serena mula sa daycare center sa loob ng compound ng ospital. Sa sandaling makita siya ng anak, lumiwanag ang mukha nito na parang isang munting araw. Mama, sigaw ni Serena, sabay takbo at yakap sa kanyang mga binti. Yumuko si Ara at niyakap ng mahigpit ang kanyang anak, nilalanghap ang matamis na amoy nito. Sa yakap ni Serena, panandali ang nawala ang lahat ng kanyang takot. Dito, sa maliit na bisig na ito, ligtas siya. Ligtas sila. Hi, baby ko. How was your day? Tanong ni Ara, pilit na pinapasigla ang kanyang boses. Pilit na humingiti kahit ang mga sulok ng kanyang bibig ay parang may pabigat. It was so fun, Mama. We painted today. It's painted you and me and Lola, masayang kwento ni Serena habang naglalakad sila papunta sa parking lot. And then played sa may garden. Tapos, Mama, I fell down. Pero don't worry, his nice doctor helped me. Napatigil si Ara sa paglalakad. Ang puso niya ay biglang kumabog ng mabilis. Doctor. Anong doktor, anak? Don't know his name, Mama. He was tall. He said he was a good doctor, sagot ni Serena, walang kamalay-malay sa epekto ng kanyang mga salita. Isang matangkad na doktor. Bago. Diyos ko. Posible kayang? Hindi. Hindi maaari. Nagkataon lang siguro. Pinilit ni Ara nang umiti ulit. That's good, anak. But remember what I told you. Don't talk to strangers, okay? But he was doctor, Mama, pangangatwira ni Serena. Sa kotse, habang nagmamaneho pa uwi, tahimik si Ara. Ang isip niya ay lumilipad. Ang mga kamay niya ay mahigpit na nakakapit sa manibela, ang mga buko ng daliri niya ay namumuti. Ang masayang pagkukwento ni Serena, tungkol sa araw nito, ay parang isang malayong tunog na lang sa kanyang pandinig. Ang dating pamilyar na daan pa uwi ay parang naging isang daan patungo sa isang hindi tiyak na hinaharap. Bawat kanto, bawat ilo trapiko, ay nagbibigay sa kanya ng pagkakataong isipin muli ang mukha ni Miguel. Pagdating nila sa kanilang maliit, ngunit maaliwalas na bahay, sinalubong sila ng kanyang ina, si Lorna, na may dalang isang ngiti. Oh, nandito na pala ang mga prinsesa ko, sabi ni Lorna, sabay halik sa pisngi ni Serena. Si Lorna ang naging sandalan ni Ara sa lahat ng bagay. Siya ang tumayong ama at lola kay Serena. Utang niya ang lahat sa kanyang ina. Lola! I have a story for you, sigaw ni Serena at hinila ang kanyang lola papasok. Naiwan si Ara sa may pintuan, pinapanood ang dalawa. Mahal na mahal niya ang eksenang ito. Ito ang kanyang santuwaryo. Isang pamilyang binuo niya kasama ang kanyang ina. Isang pamilyang hindi niya hahayaang sirain ng sinuman. Lalo na hindi ni Miguel. Anak, halika na. Handa na ang hapunan, tawag ni Lorna mula sa kusina. Sa hapagkainan, ang katahimikan ni Ara ay hindi nakaligtas sa mapanuring mata ng kanyang ina. Tahimik lang siyang kumakain, tinutusok-tusok ang kanyang isda, ang isip ay malayo. May problema ba sa trabaho, Ara? Tanong ni Lorna, ang boses ay puno ng pag-aalala. Umiling si Ara. Wala po, Nay. Pagod lang po siguro. Pero hindi naniniwala si Lorna. Kilala niya ang kanyang anak. Hindi ka ganyan kapag pagod ka lang. May bumabagabag sa'yo.
Ano iyon? Huminga ng malalim si Ara. Alam niyang hindi siya titigilan ng kanyang ina. At marahil, kailangan niya ring sabihin ito sa isang tao. Kailangan niyang ilabas ang bigat sa kanyang dibdib. Naini. Panimula niya, ang boses ay nanginginig. Nagkita kami. Ang kutsara na hawak ni Lorna ay biglang huminto sa ere. Ang ngiti sa kanyang mukha ay dahan-dahang naglaho, napalitan ng isang ekspresyon ng pag-aalala at pagkatakot. Nagkita? Sinong nagkita? Hindi na kailangan pang sabihin ni Ara ang pangalan. Alam na nila pareho. Si Miguel, bulong ni Ara. Nandito siya. Sa ospital. Bagong doktor doon. Parang isang bomba ang sumabog sa gitna ng kanilang hapagkainan. Natahimik si Serena, nararamdaman ang tensyon sa pagitan ng kanyang ina at lola. Ang mukha ni Lorna ay nagbago. Ang malambot na ekspresyon ay naging matigas. Anong ginagawa niya dito? Anong sabi niya sa'yo? He tried to talk to me, Nay. Pero umalis ako, sabi ni Ara, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Natatakot ako, Nay. Paano kung malaman niya ang tungkol kay Serena? Tumayo si Lorna, lumapit kay Ara, at hinawakan ang kanyang mga balikat. Ang mga mata niya ay nag-aalab. Hindi niya malalaman. Hindi natin hahayaan. Wala siyang karapatan, Ara. Tandaan mo yan. Siya ang nang-iwan. Siya ang tumalikod sa inyo. Ang mga salita ni Lorna ay ang mga salitang paulit-ulit na sinasabi ni Ara sa sarili sa loob ng 8 taon. Ang mga salitang nagpapatigas sa kanyang puso. Anak, pakinggan mo ako, sabi ni Lorna, ang boses niya ay malumanay pero may diin. Ginawa ko ang lahat para itaguyod kayo ni Serena. Nagtrabaho ako ng doble. Isinuko ko ang sarili kong mga pangarap para sa inyo. Huwag mong hayaang sirain ulit ng lalaking iyon ang buhay mo. Ang buhay na binuo natin. Naiintindihan mo ba? Tumango si Ara, pinupunasan ang kanyang mga luha. Tama ang kanyang ina. Palagi siyang tama. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, isang tunog ang pumutol sa kanilang lahat. Isang katok sa pinto. Malakas. Desidido. Nagkatinginan si Ara at ang kanyang ina. Sino ang kakatok ng ganoong oras ng gabi? Dahan-dahang lumakad si Ara papunta sa pinto, ang puso niya ay kumakarera. Ang bawat hakbang ay mabigat. May masama siyang kutob. Isang pakiramdam na ang multo na tinakbuhan niya kanina ay sinundan siya hanggang sa kanyang tahanan. Huminga siya ng malalim bago pihitin ang seradura. Pagbukas niya ng pinto, ang kanyang pinakamatinding kinatatakutan ay nagkatotoo. Nakatayo doon si Miguel. Ang mga mata niya ay hindi na tulad ng kanina sa ospital na naguguluhan. Ngayon, ang mga ito ay puno ng pinaghalong sakit at isang nakakatakot na determinasyon. Tumingin siya lagpas kay Ara, patungo sa loob ng bahay, kung saan nakatayo si Serena sa likod ng kanyang lola. Pagkatapos ay ibinalik niya ang kanyang tingin kay Ara. Ara, sabi ni Miguel, ang boses niya ay basag ngunit matatag. Kailangan nating mag-usap. Nagbaba siya ng tingin, at ang mga sumunod na salitang binitawan niya, ay ang mga salitang sumira sa lahat ng pader na itinayo ni Ara sa loob ng 8 taon. Tungkol sa anak mo. Ang mga salitang binitawan ni Miguel ay parang isang bato na ibinagsak sa isang tahimik na lawa, lumilikha ng mga alon ng gulat at takot na bumalot sa maliit na sala. Tungkol sa anak mo. Nakita ni Miguel ang pagbabago sa mukha ni Ara. Ang manipis na pader ng katapangan na itinayo nito kanina ay gumuho, at ang nakita niya ngayon ay ang dalisay na takot. Sinubukan nitong isara ang pinto, isang mabilis at desperadong kilos. Pero handa na si Miguel. Mabilis niyang iniharang ang kanyang kamay, pinipigilan ang pagsara ng pinto. Ang sakit ng pagtama ng kahoy sa kanyang kamay ay walang-wala kumpara sa sakit na nararamdaman niya sa kanyang puso. Hindi, Ara. Hindi ngayon, sabi niya, ang boses niya ay mababa at puno ng diin. Hindi mo na ako matatakbuhan. Umalis ka na, sigaw ni Ara, tinutulak ang pinto, pero hindi gumagalaw si Miguel. Wala tayong dapat pag-usapan. Sa likuran ni Ara, lumabas si Aling Lorna, hinila si Serena sa kanyang likod para protektahan ito. Ang mukha ng matanda ay puno ng galit. Hindi mo ba narinig? Umalis ka na.
Wala kang karapatan dito sa pamamahay namin. Tumingin si Miguel kay Aling Lorna, isang mabilis na sulyap ng paggalang na may bahid ng sakit. Pasensya na po, tita, pero ang kailangan kong kausapin ay si Ara. Ibinalik niya ang kanyang tingin kay Ara, ang mga mata niya ay nagmamakaawa ngunit matatag. Nakita ko siya, Ara. Sa Hardin. Nakita ko siya kanina. Bawat salita niya ay mabigat. Bawat salita ay isang akusasyon. Naglaro kami. Nag-usap kami. At habang tinitingnan ko siya, Ara, mga mata ko ang nakita ko sa kanya. Ang ngiti mo, pero ang mga mata ko. Nakita niya ang paglunok ni Ara. Ang pag-aatubili. Ang pagtanggi. Ano ang gusto mong marinig? Biglang sumabog si Ara, ang kanyang boses ay basag sa pinaghalong galit at pighati. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay sunod-sunod ng pumatak. Nawinasak mo ang buhay ko at iniwan akong mag-isa para palakihin siya. Na sa bawat araw sa loob ng 8 taon, kinailangan kong mag-isang harapin ang lahat. Na kinailangan kong maging nanay at tatay sa kanya dahil bigla ka na lang naglaho na parang bula. Ang bawat salita ay isang sampal sa mukha ni Miguel. Gusto niyang sumigaw pabalik. Gusto niyang sabihin na siya rin ay nasaktan, na siya rin ay niloko, na pinaniwalaan siyang patay na ang kanilang anak. Ngunit alam niyang hindi ito ang tamang oras. Ang kailangan niya ay ang katotohanan. Ang simpleng katotohanan. Huwag nating pag-usapan ang nakaraan, Ara, sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay kalmado na ngayon, isang nakakatakot na kalma. Pinutol niya ang lahat ng drama, lahat ng emosyon. Isang tanong, isang sagot. Lumapit siya ng isang hakbang, ang kanyang mga mata ay hindi bumibitaw sa mga mata ni Ara. Ang buong mundo nila ay lumiit sa espasyo sa pagitan nilang dalawa sa may pintuan. Anak ko ba siya? Ang tanong ay binitawan niya ng dahan-dahan, bawat pantig ay may bigat. Walang sagot si Ara. Umiiyak lang siya. Sagutin mo ako, Ara, sigaw ni Miguel, ang kanyang pasensya ay tuluyan ng naubos. Ang sakit ng 8 taon ay sumabog sa isang sigaw. Oh, hindi. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Tanging ang hikbi ni Ara at ang mabilis na paghinga ni Aling Lorna ang maririnig. Tumingin si Ara kay Miguel, ang kanyang mga mata ay pula at namamaga. Nakita ni Miguel ang pagod sa mga ito. Ang pagod ng pagtatago. Ang pagod ng pagpapanggap. Ang pagod ng pag-iisa. At sa wakas, sumuko siya. Bulong niya, isang salitang halos hangin lang, isang tunog ng pagsuko. Pagkatapos, tumingala siya, na parang may kaunting lakas na bumalik sa kanya. Ang 2 letrang iyon ay tumama kay Miguel na parang isang bala. Totoo nga. Ang lahat ng kanyang hinala, ang lahat ng kanyang takot, ang lahat ng kanyang bagong pag-asa, totoo ang lahat. May anak siya. Isang anak na babae. Napatitig lang siya kay Ara, hindi makapagsalita, sinusubukang iproseso ang katotohanang babago sa kanyang buong buhay. Ang ekspresyon ni Ara ay muling nagbago. Ang pagsuko ay napalitan ng isang huling pagsiklab ng galit at pagtatanggol. Anak mo si Serena, sabi niya, ang boses ay nanginginig sa galit. Ngayon, masaya ka na? Nakuha mo na ang gusto mo. At bago pa makasagot si Miguel, ibinuhos ni Ara ang lahat ng natitira niyang lakas. Umalis ka na at huwag nang bumalik kailanman. Blag! Isinara niya ng buong lakas ang pinto sa mukha ni Miguel. Ang tunog ay umalinggaw sa tahimik na gabi, isang marahas na tuldok sa isang pag-uusap na 8 taon nang dapat nangyari. Naiwan si Miguel sa labas, sa dilim, nakatayo sa harap ng saradong pinto. Ang sakit sa kanyang kamay ay wala na. Ang tanging nararamdaman niya ay ang malakas na kabog ng kanyang puso at ang paulit-ulit na pag-etso sa kanyang isipan ng 2 salita. Anak mo. Anak mo. May anak siya. At isinara na naman siya sa labas ng buhay nito. Hindi natulog si Miguel ng gabing iyon. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay paulit-ulit na umalinggaw sa kanyang isipan, kasabay ng 2 salitang nagpabago sa lahat, anak mo. Nakatayo siya sa harap ng salamin sa kanyang bagong apartment, tinititigan ang sarili niyang refleksyon. Isang ama. Siya ay isang ama. Ang katotohanang iyon ay hindi isang pabigat, ito ay isang angkla. Isang dahilan. Isang misyon. Ang pader na isinara ni Ara sa mukha niya ay hindi isang katapusan.
Para kay Miguel, iyon ay isang hamon. Hindi siya susuko. Hindi na ulit. 8 taon na siyang nawala sa buhay ng kanyang anak. Hindi na niya hahayaang madagdagan pa iyon. Kinabukasan, may bago siyang determinasyon. Ngunit mayroon ding isang malaking problema, paano niya sisimulan? Paano lumapit sa isang anak na hindi kakilala at sa isang ina na galit sa'yo? Naisip niya, marahil, ang pinakasimpleng paraan. Isang regalo. Pagkatapos ng kanyang duty sa ospital, dumaan siya sa isang malaking department store. Pakiramdam niya ay isa siyang dayuhan sa seksyon ng mga laruan. Ano ba ang gusto ng isang 7 taong gulang na batang babae? Mga manika. Mga libro. Sa huli, pinili niya ang isang malaking manika na may mahabang buhok at isang magandang bestida. Ito ay tila ligtas na pagpipilian. Ngunit ang pagbili ay ang madaling parte. Ang pagbibigay nito ang mahirap. Hindi siya pwedeng basta na lang sumulpot ulit sa bahay nila. Tiyak na isasara na naman ang pinto sa mukha niya. Kaya kinabukasan, gumawa siya ng paraan. Nakita niya si Nurse Patty, isang masayahing nurse mula sa Pedia Ward, na kilala sa pagiging matulungin. Patty, pwede ba akong humingi ng pabor? Tanong ni Miguel, medyo nahihiya, hawak ang malaking paper bag na naglalaman ng manika. Sure, Duff. Ano po yon? Sagot nito na may malaking ngiti. Kasi may regalo ako para sa anak ng isang kaibigan. Anak ni Nurse Ara Reyes. Pwede mo bang iabot sa kanya? Medyo busy lang kasi ako sa isihi. Palusot ni Miguel, alam niyang manipis ang kanyang dahilan. Kay Maam Ara? Sige po, Duff. Walang problema. Siguradong matutuwa ang anak niya, sabi ni Patty, walang anumang hinala. Maghapon, nakaramdam si Miguel ng kaunting pag-asa. Inaasahan niyang baka sakaling ang simpleng regalo ay maging isang maliit na tulay. Isang paraan para sabihing, nandito ako. Gusto kong bumawi. Ngunit ang pag-asang iyon ay brutal na winasak pagsapit ng tanghalian. Nasa kantina si Miguel, kumakain ng kanyang pananghalian nang maramdaman niyang may tumayo sa harap ng kanyang mesa. Pag-angat niya ng tingin, nakita niya si Ara. Ang kanyang mukha ay kasing lamig ng yelo. Walang emosyon. Walang galit. Walang lungkot. Tanging isang nakakakilabot na kawalan. Walang sabi-sabi, marahan niyang ipinatong sa ibabaw ng mesa ni Miguel ang paper bag na naglalaman ng manika. Ang regalo. Ano to? Mahinang tanong ni Miguel, kahit alam na niya ang sagot. Huwag mong daanin sa regalo ang responsibilidad na tinalikuran mo, sabi ni Ara, ang boses niya ay patag ngunit bawat salita ay may talim. Hindi mo mabibili ng laruan ang 8 taon na wala ka. Ara, hindi ganoon. Simula ni Miguel, gustong magpaliwanag. Hindi ko kailangan ng paliwanag mo, putol ni Ara. At lalong hindi kailangan ni Serena ng mga laruan mo. Ang kailangan namin ay tigilan mo na kami. Huwag ka nang lumapit. Huwag ka nang manggulo. Pagkatapos noon, tumalikod na siya at naglakad palayo, iniwan si Miguel na nakatulala sa manikang ibinalik sa kanya. Ang buong kantina ay parang naglaho. Tanging siya, ang kanyang malamig na pagkain, at ang simbolo ng kanyang unang kabiguan bilang isang ama. Hindi sumuko si Miguel. Kung ayaw ni Ara ng regalo, susubukan niya ang direktang paraan. Kailangan niyang makita si Serena. Sa sumunod na araw, pagkatapos ng kanyang shift, nagpunta siya sa parke sa labas ng ospital. Ito ang parehong hardin kung saan niya unang nakita ang anak. Nagbabaka sakali siyang makikita niya ulit ito. At hindi siya nabigo. Sa di kalayuan, nakita niya si Serena, masayang tumatakbo habang nagpapalipad ng isang maliit na saranggola. At sa tabi nito, nakaupo sa isang bangko, ay si Aling Lorna. Ang bantay. Huminga ng malalim si Miguel. Ito na. Dahan-dahan siyang naglakad papalapit sa kanila. Wala siyang masamang intensyon. Gusto niya lang sanang bumati. Gusto niya lang makita ng malapitan ang ngiti ng kanyang anak. Nasa 10 talampakan na lang ang layo niya nang mapansin siya ni Aling Lorna. Ang mukha ng matanda ay biglang nagbago. Ang kaninang kalmadong ekspresyon ay napalitan ng alarma at galit. Mabilis itong tumayo. Serena! Halika na rito, anak. Uwi na tayo, sigaw ni Aling Lorna, ang boses ay matigas.
Bago pa man makalapit si Miguel, hinila na ni Aling Lorna ang kamay ni Serena at mabilis na naglakad palayo sa kabilang direksyon. Bago sila tuluyang makalayo, lumingon si Aling Lorna at binigyan si Miguel ng isang tingin na nagsasabing subukan mo lang. Naiwan si Miguel na nakatayo sa gitna ng parke, parang isang estatwang gawa sa kabiguan. Ang determinasyon niya ay unti-unting napapalitan ng frustrasyon. Paano siya lalaban kung ang kalaban niya ay dalawang pader na hindi niya kayang gibain? Sa sumunod na mga araw, naramdaman niyang tila pinagtutulungan siya ng tadhana. Tila sinadya ang kanilang mga schedule ni Ara para hindi sila magkita. Kung may emergency sa ward ni Ara, ibang doktor ang tinatawag. Ang mundo sa loob ng ospital ay tila kumikilos para ilayo sila sa isa't isa. Isang gabi, habang pauwi na siya, pagod at halos wala ng pag-asa, may isang messenger na naghihintay sa labas ng kanyang apartment. Para po kay G.T. Miguel de la Cruz, sabi ng lalaki, sabay abot ng isang malaking brown na sobre. Nagtataka man ay tinanggap ito ni Miguel. Nang buksan niya ito sa loob ng kanyang apartment, nahulog ang kanyang puso. Naglalaman ito ng isang formal na dokumento, isang sulat mula sa isang law firm. Hindi niya kailangang basahin ang lahat. Ang mga salitang nakasulat sa malalaking letra ay sapat na. Formal demand cease desist. Nakasaad sa sulat na hinihiling sa kanya na itigil ang anumang uri ng pakikipag-ugnayan, direkta man o hindi, kay Mf. Ara Reyes at sa menor de edad nitong anak na si Serena Reyes. Anumang pagtatangka na lumapit, tumawag, o magpadala ng regalo ay ituturing na harassment at magiging basehan para sa isang temporary restraining order. Napaupo si Miguel sa kanyang sopa, ang papel ay nanginginig sa kanyang mga kamay. Ito ay hindi na lang basta galit ni Ara. Ito ay isang kalkuladong hakbang. Isang legal na banta. At alam niya, sa kaibuturan ng kanyang puso, kung sino ang may kakayahang gumawa nito. Ito ay may pirma ng takot at pagmamanipula ni Aling Lorna. Isinara na nila ang pinto. Ngayon, isinasara na rin nila ang batas sa pagitan niya at ng kanyang anak. Ang sulat mula sa abogado ay ang huling patak na halos umapaw sa baso ng pagtitiis ni Ara. Ang bigat na nararamdaman niya ay hindi na lang dahil sa pagbabalik ni Miguel. Ngayon, pati ang mga kilos ng sarili niyang ina ay nagiging isang pabigat sa kanyang dibdib. Nang gabing iyon, hindi niya napigil ang harapin ang kanyang ina. Nay, kailangan ba talaga to? Tanong ni Ara, hawak ang kopya ng sulat na iniwan ni Lorna sa ibabaw ng kanyang mesa, isang tahimik na anunsyo ng tagumpay nito. Isang sulat mula sa abogado. Hindi ba't sobra na to? Sobra, sagot ni Lorna, hindi inaalis ang tingin sa kanyang ginagawa sa kusina. Anong sobra, Ara? Pinoprotektahan lang kita. Tayo. Si Serena. Iyon ba ay sobra para sa'yo? Pero kinakabahan si Serena. Nararamdaman niya, Nay. Nararamdaman niyang may mali, giit ni Ara, ang boses niya ay may bahid na ng frustrasyon. Hindi na siya mapakali. Palagi niyang tinatanong kung galit daw ba ako. This is too much. Humarap si Lorna, at sa mga mata nito ay may nakita si Arang isang bagay na hindi niya madalas makita, takot. Mas gugustuhin mo bang hayaan na lang natin siyang lumapit? Hayaan siyang guluhin ang isip ng anak mo. Ara, 8 taon tayong namuhay ng tahimik. Hindi ko hahayaang sirain niya iyon ngayon. Walang nagawa si Ara kundi ang manahimik. Tama ang kanyang ina. Tama naman siguro. Pero bakit pakiramdam niya ay siya ang nasasakal sa gitna ng lahat? Sa sumunod na weekend, para makatakas sa bigat ng hangin sa loob ng bahay, nagpasya si Ara na maglinis. Naglinis siya ng buong bahay, inilalabas ang lahat ng kanyang pagod at stress sa pag-aayos ng mga gamit. Umabot siya sa kanyang aparador, sa pinakailalim na bahagi nito kung saan nakatago ang mga bagay na matagal na niyang ayaw tingnan. Doon, nakita niya ito. Isang luma at maalikabok na kahon ng sapatos. Ang nakasulat sa takip, gamit ang kanyang sariling sulat kamay, para kay Ehi. Biglang kumabog ang kanyang puso. Alam niya kung ano ang laman nito. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ang kahon. Sa loob, naroon ang isang salansan ng mga liham. Mga liham na isinulat niya 8 taon na ang nakalipas. Mga liham na puno ng pag-ibig, pangarap at pag-asa. Mga liham na hindi niya kailanman na ipadala. Umupo siya sa sahig at isa-isang binasa ang mga ito.
Bawat salita ay isang matamis na kirot, isang paalala ng babaeng minsan siyang naging, isang babaeng puno ng tiwala at walang takot na magmahal. Migs, mahal ko, bilang na lang ang mga araw bago ka umalis. Mamimiss kita ng sobra, pero alam kong para to sa pangarap natin. Hintayin kita kahit gaano katagal. Mahal, may sorpresa ako sa'yo. Hindi na tayo dalawa lang sa mga pangarap natin. Magiging tatlo na tayo. Umuwi ka na, please. Sabik na akong sabihin sa'yo. Ang mga luha ay nagsimulang dumaloy sa kanyang mga pisngi habang binabasa niya ang sarili niyang mga salita. Naalala niya ang kaba at tuwa nang isulat niya ang mga iyon. Naalala niya ang buong puso niyang pagtitiwala na kapag nalaman ni Miguel ang tungkol sa bata, lahat ay magiging maayos. At naalala niya kung ano ang sumunod. Ang takot. Ang pag-aalala. Hiniling niya sa kanyang ina na tawagan si Miguel. Ayaw niyang masira ang konsentrasyon nito sa pag-aaral, kaya si nanay na lang ang pinakiusapan niya. Si nanay ang nagbalita sa kanya ng lahat. Na walang pakialam si Miguel. Na mas pinili nito ang Amerika. Napabigat lang daw ang bata. Habang nakaupo doon sa sahig, napapaligiran ng mga multo ng kanyang nakaraan, isang malamig na anino ng pagdududa ang gumapang sa kanyang isipan. Sa lahat ng iyon, ni minsan ay hindi niya direktang nakausap si Miguel. Lahat ay dumaan sa kanyang ina. Ang balita. Ang desisyon. Ang sakit. Lahat ay galing kay nanay. Isang tanong ang biglang sumulpot sa kanyang isipan. Isang tanong na napakadelikado, isang tanong na ayaw niyang isipin, ngunit hindi na niya mapigilan. Paano kung hindi ganoon ang nangyari? Mabilis niyang itiniklop ang mga sulat at isinilid pabalik sa kahon. Tinulak niya ito pabalik sa ilalim ng aparador, na para bang kaya niyang itulak pabalik ang pagdududang nagsisimula ng mamuo. Ngunit huli na ang lahat. Ang binhi ng duda ay naitanim na. Kinagabihan, sa parking lot ng ospital, habang papasok siya sa kanyang kotse, pagod mula sa mahabang araw ng trabaho at sa bigat ng kanyang mga iniisip, isang anino ang humarang sa kanyang daraanan. Napatalon siya sa gulat. Si Miguel. Huwag kang mag-alala, hindi ako lalapit, agad na sabi ni Miguel, itinaas ang dalawang kamay na parang sumusuko. Nakatayo lang ito ilang metro ang layo. Ang mukha niya ay seryoso. Wala na ang galit at desperasyon ng mga nakaraang araw. Napalitan ito ng isang kalmadong intensidad. Ano na naman to, Miguel? Hindi mo ba nabasa ang sulat? Tanong ni Ara, ang boses ay pagod. Nabasa ko, sagot ni Miguel. Kaya nga hindi ako lalapit. Pero may isa lang akong kailangang malaman, Ara. Pagkatapos nito, kung ito pa rin ang gusto mo, lalayo ako. Pinagmasdan siya ni Ara. May kakaiba sa kanya ngayon. Ang kalmadong ito ay mas nakakakaba kaysa sa kanyang mga sigaw. Ara, please, pakiusap ni Miguel, ang kanyang boses ay halos isang bulong. Just tell me one thing. Tumingin ito ng diretsyo sa kanyang mga mata, at ang tanong na binitawan nito ay hindi isang akusasyon, kundi isang susi. Isang susi na tila direktang bumukas sa kahon ng pagdududa na kanina lang ay pilit niyang isinasara. Noong araw na iyon, 8 taon na ang nakalipas, sino ang nakausap mo? Huminto si Miguel na parang binibigyan ng bigat ang bawat salita. Ako o ang nanay mo? Ang tanong na binitawan ni Miguel sa parking lot ay hindi umalis sa kanyang isipan. Ako o ang nanay mo? Hindi ang galit sa mga mata ni Ara ang nakita niya bilang sagot. Hindi pagtanggi, kundi pagkalito. Isang maikling sandali ng pag-aalinlangan na nakita niya bago ito mabilis na tumalikod at sumakay sa kotse nito. Ang pagkalitong iyon ang naging bagong gasolina ni Miguel. Habang nagmamaneho siya pauwi, ang frustrasyon niya ay dahan-dahang napalitan ng isang malamig at matalas na determinasyon. Hindi na ito tungkol sa pagmamakaawa para sa pagpapatawad. Ito ay tungkol sa paghahanap ng katotohanan. May mali sa kwento. May isang piraso na hindi umaakma sa lahat ng nangyari. At hindi siya titigil hanggat hindi niya ito nahahanap. Pagdating sa kanyang apartment, hindi siya naupo. Nagpabalik-balik siya sa kanyang sala na parang isang leon sa loob ng haula. Kailangan niyang magsimula sa simula. Sa pinakaunang kasinungalingan na naging lason sa buhay nilang dalawa. Ang tawag sa telepono. Sinabi ni Aling Lorna na tinawagan siya nito sa kanyang cellphone.
Na hindi niya sinagot. Na iyon ang patunay na wala siyang pakialam. Pero maalala niya, palagi niyang sinasagot ang mga tawag mula sa Pilipinas. Palagi siyang nag-aabang. Sino ang pwedeng magpatunay? Sino ang pwedeng makaalala? At bigla, isang pangalan ang pumasok sa kanyang isip. Si Tita Carol. Ang may-ari ng boarding house na tinirhan niya sa Maynila. Isang mabait ngunit medyo tsismosang matanda na alam ang lahat ng nangyayari sa kanyang mga boarder. Nanginginig ang mga kamay ni Miguel habang hinahanap ang luma niyang address book. Sa awa ng Diyos, nandoon pa rin ang numero. Huminga siya ng malalim, ang kanyang puso ay kumakabog. Ito ay isang long shot. 8 taon na ang nakalipas. Pero kailangan niyang subukan. Nagring ang telepono ng ilang beses bago may sumagot. Hello, isang pamilyar na boses ng matanda. Tita Carol, tanong ni Miguel, ang boses niya ay medyo nanginginig. Si Miguel po ito. Si Migs de la Cruz. Boarder niyo po dati. Migs! Ikaw ba yan, iho? Biglang sumigla ang boses sa kabilang linya. Diyos ko, ang tagal na. Kamusta ka na? Nabalitaan kong nasa Amerika ka na raw at sikat na doktor. Abay, napakagaling. Napangiti si Miguel. Okay lang po, tita. Kakabalik ko lang po ng Pilipinas. Dito na po ako sa Cebu ngayon. Nagkamustahan sila ng ilang minuto. Tinanong ni Tita Carol ang tungkol sa kanyang buhay, sa kanyang trabaho. At pagkatapos, dahan-dahan, iniliko ni Miguel ang usapan. Tita, may itatanong lang po sana ako. Medyo luma na po, pero baka maalala niyo pa. Ano iyon, iho? Ang memorya ko ay malakas pa, pagmamalaki nito. Naaalala niyo po ba noong mga huling araw ko dyan bago ako umalis papuntang Amerika? May tumawag po ba para sa akin? Galing probinsya. Natahimik si Tita Carol sa kabilang linya na para bang maihinahalungkat sa bowl ng kanyang alaala. Yes, Sam, galing probinsya. Teka. Ang bawat segundo ng katahimikan ay parang 1 oras para kay Miguel. Biglang sabi ni Tita Carol. Naalala ko pa nga. Kasi hindi naman madalas may tumatawag sa landline dito para sa mga boarder. May tumawag na isang babae, hinahanap ka. Matandang boses. Taga Cebu raw. Nanlamig ang buo niyang katawan. Matandang boses po, tita. Sigurado po kayo? Iho. Boses nanay. Sabi ko, wala ka, nasa library ka at nagre-review para sa exam mo. Aalis ka na kasi, di ba? Nako, awa nga ako sa'yo noon ang sipag-sipag mo. Hinabol ni Miguel ang kanyang hininga. Tita, ano pa pong sinabi niya? Ano pong sinabi niyo? Ayon. Kinuha niya ang numero ng telepono ng library. Ibinigay ko naman. Bakit mo na itanong, iho? May problema ba? Hindi na narinig ni Miguel ang huling tanong. Ang mga salita ni Tita Carol ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Tumawag sa landline. Matandang boses. Ibinigay ko ang numero ng library. Hindi ang cellphone niya, kundi ang landline. Ang sinabi ni Aling Lorna ay isang kasinungalingan. Salamat po, tita. Maraming salamat po, sabi ni Miguel bago magpaalam. Pagkababa niya ng telepono, napasandal siya sa pader. Ang unang piraso. Ang unang patunay. Pero hindi sapat. Kailangan pa niya ng higit. Mabilis niyang binuksan ang kanyang laptop. Salamat sa teknolohiya, ang lahat ng files at records mula sa kanyang lumang cellphone ay nakasave sa cloud. Hinanap niya ang kanyang call logs mula sa panahong iyon. Nag-scroll siya pabalik sa eksaktong petsa kung kailan sinabi ni Aling Lorna na tumawag ito. Wala. Walang missed call. Walang registered call mula sa anumang numero na galing sa Cebu. Kinumpirma nito ang sinabi ni Tita Carol. Kinumpirma nito ang kasinungalingan. Pero hindi siya tumigil doon. Ngayong bukas na ang pinto ng pagdududa, sinuri niya ang lahat. Mga lumang mensahe. Mga lumang email. At doon, nakita niya ito. Isang email mula sa dati niyang kaibigan at kaklase, si Marco, na may subject na, Pre, kamusta? Isa itong email na hindi niya masyadong pinansin noon dahil sa dami ng kanyang iniisip. Binuksan niya ito. Puro kamustahan at kwentuhan.
Ngunit sa dulo ng email, may isang pangungusap na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Nga pala, pre, nakita ko yung girlfriend mo last month. Si Ara. Kasama nanay niya. Galing sila sa klinik ni Ifi Santos, yung sikat na obgyn. Mukhang buntis nga yata. Congrats! Binasa niya ulit ang pangungusap. At pagkatapos, tiningnan niya ang petsa ng email. Isang buwan. Isang buwan pagkatapos ng araw na sinabi ni Aling Lorna sa kanya na nalaglag na ang bata. Nanlamig ang buo niyang katawan. Ang dugo niya ay tila naging yelo sa kanyang mga ugat. Hindi lang ito isang simpleng kasinungalingan tungkol sa isang tawag sa telepono. Ito ay isang mas malaki, mas madilim, at mas masakit na panluloko. Ang tanong ni Miguel ay parang isang multo na sumunod kay Ara pa uwi. Ako o ang nanay mo? Habang nagmamaneho siya sa dilim, pilit niyang iwinawaksi ang tanong. Nililito lang ako ni Miguel. Iyon lang iyon. Gusto niyang sirain ang tiwala ko kay nanay para makuha niya ang gusto niya. Isang desperadong hakbang mula sa isang desperadong tao. Pero kahit anong pilit niyang paniwalain ang sarili, ang binhi ng duda ay naitanim na. At sa katahimikan ng gabi, nagsimula itong tumubo. Sa sumunod na mga araw, nagbago ang paraan ng pagtingin ni Ara sa kanyang ina. Ang dating walang hanggang tiwala ay napalitan ng isang mapanuring mata. Pinagmamasdan niya ang bawat kilos, pinakikinggan ang bawat salita, naghahanap ng kahit anong butas sa kwentong 8 taon na niyang pinaniniwalaan. Nakikita niya ang pag-aalala sa mga mata ni Lorna sa tuwing mababanggit ang pangalan ni Miguel. Nakikita niya kung paano nito mabilis na ibinabaling ang usapan. Dati, iisipin niyang pag-aalala lang iyon para sa kanya. Ngayon, iba na ang kahulugan nito sa kanya. Parang pag-iwas. Parang pagtatago. Isang gabi, habang nag-uusap sila sa sala at natutulog na si Serena, nagpasya si Ara na subukan ang isang bagay. Nagkunwari siyang nag-iisip ng malalim. Nay, panimula niya, ang boses ay kalmado at tila nagbabalik tanaw lang. Naalala ko lang. Noong tinawagan niyo si Migs para sabihin yung nangyari saan niyo po siya tinawagan? Sa cellphone niya ba o sa landline ng dorm niya? Ang tanong ay simple at tila walang mali siya. Ngunit para kay Ara, ito ay isang patibong. Nakita niya ang halos hindi mapansing pagtigil sa paggalaw ng kanyang ina. Isang segundo lang iyon, isang mabilis na pag-iisip. Isang pag-aatubili na kung dati ay hindi niya mapapansin. Sa cellphone niya, syempre, sagot ni Lorna, sabay tawa ng bahagya para itago ang pagkataranta. Moderno na tayo noon, anak. Sino pa ba ang gumagamit ng landline? Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa likod ni Ara. Ang pag-aatubili. Ang salitang gi syempre na tila pilit. May mali. Hindi na siya nagsalita. Tumango na lang siya at ngumiti, pero ang ngiting iyon ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Sa loob-loob niya, isang maliit na piraso ng kanyang mundo ang nagsimulang mabasag. Makalipas ang ilang araw, nagising si Serena na may sinat. Hindi ito malala, pero bilang isang ina at isang nurse, ayaw ni Ara na magbaka sakali. Dinala niya ang anak sa ospital para magpatingin. Habang naghihintay sila sa outpatient department, abala si Ara sa pag-aalaga kay Serena, sinusubukan na pagaanin ang loob nito. Mama, I want ice cream after, sabi ni Serena, nakasandal sa balikat niya. Tingnan natin, baby. Kapag pumayag si doktora, sagot ni Ara. Nang tawagin na ang pangalan nila, pumasok sila sa isang cubicle. At ang doktor na pumasok para suriin si Serena, ay hindi ang inaasahan niya. Si St. Miguel de la Cruz. Napatigil si Ara. Tila nananadya ang tadhana. Ikaw ang nakaduty dito, tanong niya, hindi maitago ang gulat. May emergency si Ike Reyes. Ako muna ang pumalit, sagot ni Miguel, ang boses ay propesyonal. Tumingin siya kay Serena at ngumiti. Hello ulit, Serena. Nagkita na tayo sa park, di ba? Lumiwanag ang mukha ni Serena. Hello po, Tito Doctor. Opo. Kayo po yung nice doctor. Habang sinusuri ni Miguel si Serena, pinanood lang sila ni Ara. May kakaibang kurot siyang naramdaman sa kanyang puso. Ang paraan ng paghawak ni Miguel sa kanyang anak ay puno ng ingat. Ang boses niya ay malumanay. Nagawa niyang patawanin si Serena sa kabila ng sinat nito.
Nakita ni Ara ang isang eksenang hindi niya akalaing makikita niya. Si Miguel, na gumaganap bilang isang doktor sa sarili nitong anak, at si Serena, na komportable at hindi natatakot. Isang to what if di. Isang masakit na what if di. Pagkatapos ng check-up, binigyan ni Miguel si Ara ng reseta. Viral lang. Pahinga at maraming tubig lang ang kailangan. Magiging okay din siya, sabi ni Miguel, ang mga mata ay nakatuon kay Ara. Salamat, sagot ni Ara, ang boses ay mahina. Mabilis niyang kinuha ang reseta at si Serena at lumabas ng cubicle. Habang naghihintay siya sa pila sa parmasya ng ospital, ang isip niya ay gulong-gulo. Ang imahe ni Miguel na nakikipag-usap kay Serena ay ayaw umalis sa kanyang isipan. Sa kanyang likuran, may dalawang matandang nurse na nag-uusap, ang mga boses ay sapat lang para marinig niya. Uy, si Ara Reyes ba yun? Ang laki na ng anak niya, ano, sabi ng isa. Nga. Kamukha ng nanay niya, si Maam Lorna. Naalala mo ba si Maam Lorna, sagot ng pangalawa. Dati, noong buntis pa si Ara, madalas yang magpa-check up dito sa obgyn natin kay Ify Santos. Ang pangalang Ki si Santos ay bago sa pandinig ni Ara. Ang obgyn niya ay si Ify Jimenez. Ay! Naalala ko, sabi ng unang nurse. Pero di ba, bigla siyang lumipat ng doktor. Lumipat sila kay Ify Jimenez sa kalagitnaan ng pagbubuntis. Nagtaka nga ako noon kung bakit. Nanlamig ang mga kamay ni Ara. Ang reseta na hawak niya ay halos malukot sa kanyang pagkakahawak. Biglang lumipat ng doktor. Parang may kung anong kumalabog sa dibdib niya. Ang isang simpleng usapan ng dalawang estranghero ay nagbukas ng isa na namang pinto ng pagdududa. Isang pinto na mas malaki at mas madilim. Bakit sila lumipat ng doktor? Bakit hindi ito kinuwento ng kanyang ina? Ang email ni Marco ay hindi lang isang ebidensya. Ito ay isang mapa. Isang mapa na nagtuturo sa isang pangalan, Ify Santos. At sa isang lugar, ang klinika nito. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Miguel. Ang apoy ng galit na naramdaman niya sa mga nakaraang araw ay nawala. Napalitan ito ng isang malamig at matalas na pokus. Hindi na siya isang biktimang nagrereklamo. Isa na siyang investigador na naghahanap ng katotohanan. Kinabukasan, pagkatapos ng kanyang duty, nagmaneho siya papunta sa luma at kilalang klinika ni Ify Ricardo Santos. Naalala niya ang pangalan. Si Ify Santos ay isang matalik na kaibigan ng kanyang yumaong ama, isang rason kung bakit malamang ay dinala ni Ara ang sarili doon noong una. Ang klinika ay tahimik, halatang hindi na kasing abal tulad ng dati. Si Ify Santos, na may puti ng buhok at makapal na salamin, ay nagulat ngunit natuwang makita siya. Miguel, iho! Ikaw na ba yan? Bati ng matandang doktor, may ngiti sa kanyang mga labi. Napakalaki mo na. Ang huling kita ko sa'yo ay noong libing ng iyong ama. Dr. Santos, magalang na bati ni Miguel. Salamat po sa pagtanggap ninyo sa akin kahit walang appointment. Ano ka ba? Para kang hindi anak ni Antonio. Halika, maupo ka. Anong may paglilingkod ko sa'yo? May asawa't anak ka na ba? Ang tanong ay tumama kay Miguel, ngunit hindi niya ipinahalata. Actually po, Doc, yan po ang dahilan kung bakit ako narito. Tungkol po sa isang pasyente ninyo 8 taon na po ang nakalipas. Nawala ang ngiti sa mukha ni Ify Santos, napalitan ng isang profesional na pag-iingat. Miguel, alam mo ang patakaran. Patient confidentiality. Alam ko po, Doc, sabi ni Miguel, at inilabas niya ang kanyang cellphone para ipakita ang larawan ni Serena na palihim niyang kinuha noong nasa ospital sila. Pero hindi po ito tungkol sa isang ordinaryong pasyente. Tungkol po ito sa anak ko. Tiningnan ni Ify Santos ang larawan. Nakita ni Miguel ang pagbabago sa ekspresyon nito. Ang pagkilala. Kamukhang-kamukha mo, Miguel. Doc, nagmamakaawa po ako. May mga bagay na hindi tugma. May mga kasinungalingang sinabi sa akin. Kailangan ko lang pong malaman ang katotohanan. Ang pangalan po ng pasyente ay Ara Reyes. Nag-alinlangan si Ify Santos. Tiningnan niya si Miguel at nakita niya sa mga mata nito, hindi lang ang kuryosidad, kundi ang malalim na sakit ng isang amang naghahanap. Sumunod ka sa akin, sabi ng matandang doktor, bumuntong hininga.
Dinala siya ni E.F. Santos sa isang maliit na silid sa likod ng klinika. Ang silid ng mga lumang files. Amoy papel at alikabok. Ang tensyon sa loob ng silid ay mas mabigat kaysa sa alikabok sa hangin. Hinanap ni E.F. Santos ang file. H. Reyes, Ara. Kinuha niya ang isang manipis na folder. Nanginginig ang mga kamay ni Miguel habang binubuksan ni E.F. Santos ang folder sa ibabaw ng isang mesa. Ang puso niya ay kumakarera. Ayon sa record dito, Miguel, panimula ni E.F. Santos, binabasa ang mga nota. Ang pasyente ay pumasok dito noong 8 taon na ang nakalipas. Confirmed pregnancy. Ang lahat ng resulta ng kanyang mga unang test ay normal. Seemed to be a very healthy pregnancy. Walang komplikasyon, Dok. Walang banta ng pagkalaglag, tanong ni Miguel, hinahabol ang hininga. Umiling si E.F. Santos. Wala. Sa katunayan, very stable ang lahat. Isang normal at malusog na pagbubuntis. Kinumpirma nito ang kanyang hinala. Ang pagkalaglag ay isang kasinungalingan. Pero mayroon pa. Alam niyang mayroon pa. Patuloy na binasa ni E.F. Santos ang mga nota. Bigla siyang huminto. Kumunot ang kanyang noo. Ito ay kakaiba. Ano po iyon, Doc? May nota dito na isinulat ko. Patient's mother, Lorna Reyes, requested a separate consultation. Expressed extreme anxiety about daughter's future. Inquired about options. Napatingin si Miguel kay E.F. Santos. Hiwalay na konsultasyon. Si Tita Lorna. Naaalala ko na ngayon, sabi ni E.F. Santos. Nag-aalala raw siya ng husto. Paano raw ang kinabukasan ng anak niya kung itutuloy ang pagbubuntis? Na baka masira ang buhay niya dahil masyado pa siyang bata. Ang bawat salita ay parang isang piraso ng puzzle na unti-unting nabubuo sa isipan ni Miguel at ang larawan na lumalabas ay isang nakakapangilabot na imahe ng panlilinlang. Doc, pwede ko po bang makita ang buong folder? Pakiusap ni Miguel. Ibinigay ito ni A.C. Santos sa kanya. Nanginginig ang mga kamay ni Miguel habang isa-isa niyang tinitingnan ang bawat papel. Mga resulta ng laboratorio. Mga reseta ng bitamina. At sa pinakalikod, nakasuksok sa isang maliit na sobre, ay isang piraso ng papel. Isang manipis na papel. Isang carbon copy ng isang resibo. Official receipt, as to Santos Obgyn Clinic. Received from Lorna Reyes. For private consultation. Date, October 14 na, 2015. Nanigas si Miguel. Ang petsa. October 14 na, 2015. Iyon. Ang araw. Iyon ang eksaktong araw na tinawagan siya ni Aling Lorna sa library para sabihing nalaglag na ang bata. Ang resibo ay hindi lang isang piraso ng papel. Ito ang resibo ng pagtataksil. Ito ang pisikal na ebidensya ng isang kasinungalingang sumira sa buhay nilang lahat. Habang si Miguel ay nasa Maynila at nagluluksa sa pagkawala ng kanyang anak, ang ina ni Ara ay nasa klinika, nagpaplano kung paano siya tuluyang aalisin sa eksena. Napasandal si Miguel sa pader, ang resibo ay nanginginig sa kanyang kamay. Ang pakiramdam ay hindi galit. Ito ay isang malalim at nakakalamig na pagkabigla. Isang pakiramdam na ang buong pundasyon ng kanyang nakaraan ay gawa pala sa kasinungalingan. Miguel, ayos ka lang? Tanong ni A.F. Santos, nag-aalala. Hindi makasagot si Miguel. Teka, sabi ni A.F. Santos, na para bang may biglang naalala. May isa pa. Ngayon ko lang naalala. May kinalaman sa petsang iyan. Tumingin si Miguel sa kanya, ang kanyang mga mata ay walang laman. May record dito ng isang outgoing call mula sa opisina ko papunta sa SEAD Embassy noong linggong iyon. Tinatanong ang tungkol sa mga requirements para sa student visa. Huminga ng malalim si E.F. Santos bago sabihin ang mga huling salita. Ang nanay ni Ara ang nagtanong. Ang mga sumunod na araw ay isang malabong panaginip para kay Ara. Ang mga duda na itinanim ni Miguel at diniligan ng usapan ng mga nurse ay lumaki at naging isang nakakalasong puno sa kanyang isipan. Pilit niyang iwinawaksi, ngunit sa bawat paggising niya sa umaga, naroon pa rin ito, ang mga ugat ay mas malalim na nakabaon sa kanyang puso. Isang gabi, pagod na pagod siyang lumabas ng ospital.
Ang tanging gusto niya ay umuwi at yakapin si Serena. Ngunit paglabas niya sa exit, nakita niya si Miguel. Nakatayo lang ito sa ilalim ng isang poste ng ilaw, naghihintay. Wala na ang galit sa mga mata nito, wala na ang desperasyon. Ang nakita ni Ara ay isang malalim at nakakakilabot na kalungkutan. Miguel, ano na naman to? Sabi ni Ara, ang boses ay pagod na. Hindi siya sumagot. Dahan-dahan itong lumapit at sa bawat hakbang niya, kumakabog ang dibdib ni Ara. Hindi ito huminto hanggang sa nasa harapan na niya ito. Wala pa ring salita. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay, at sa kamay na iyon ay isang manipis na brown folder. Basahin mo, Ara. Please, pakiusap ni Miguel, ang boses niya ay basag. Tiningnan ni Ara ang folder, pagkatapos ay ang mga mata ni Miguel. Nakita niya ang katotohanan doon. Isang masakit na katotohanan ang naghihintay sa kanya sa loob ng folder na iyon. Nanginginig ang kamay na kinuha niya ito. Hindi niya kayang basahin sa harap niya. Mabilis siyang tumalikod at naglakad papunta sa kanyang kotse. Pagpasok niya, isinara niya ang pinto at sumandal. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Para siyang haharap sa isang berdugo. Dahan-dahan niyang binuksan ang folder. Ang unang pahina ay mga medical records mula kay Ike Santos. Nagtaka siya. Bakit may records ako sa kanya? Ang sumunod na pahina ay isang sulat kamay na nota. Patient's mother, Lorna Reyes, requested a separate consultation. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Bakit hihiling si nanay ng hiwalay na konsultasyon? At pagkatapos ang huling papel. Ang pinakamaliit, ngunit pinakamabigat sa lahat. Isang resibo. Tiningnan niya ang pangalan, Lorna Reyes. Tiningnan niya ang petsa. October 14 na, 2015. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo. Parang may isang malamig na kamay na dumakot sa kanyang puso at piniga ito ng buong lakas. Ang petsang iyon. Hindi niya kailanman malilimutan ang petsang iyon. Iyon ang araw na sinabi ni nanay na tinawagan niya si Miguel. Iyon ang araw na sinabi ni nanay na wala itong pakialam. Iyon ang araw na opisyal na namatay ang kanyang puso. Ang resibo ay patunay. Habang siya ay nasa bahay, umiiyak at durog, ang kanyang ina ay nasa klinika. Hindi para sa kanya, kundi para sa sarili nitong plano. Ang paghinga niya ay naging mabilis at mababaw. Ang paningin niya ay nanlalabo. Ang kasinungalingan. Hindi lang isang simpleng pagsisinungaling. Isang malawak at planadong panloloko. Hindi na niya naisip pa. Itinapon niya ang folder sa upuan sa tabi niya, binuhay ang makina ng kotse, at pinaharurot ito paalis ng parking lot. Naramdaman niya ang pagkahilo. Ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ng kanyang ina. Pagdating niya sa bahay, bumukas ang pinto na parang sinipa. Dumiretso siya sa sala kung saan nagbabasa ang kanyang ina. Si Serena ay nasa silid nito, naglalaro. Ara! Anak! Anong nangyari? Gulat na tanong ni Lorna, napatayo. Hindi sumagot si Ara. Ibinagsak niya ang folder sa ibabaw ng lamisita. Ang tunog ay malakas at marahas. Ano to, Nay? Tanong ni Ara, ang boses niya ay nanginginig sa isang emosyon na hindi niya mapangalanan. Binuksan ni Lorna ang folder. Nakita ni Ara ang pagbabago sa mukha nito. Ang gulat. Ang pagkatakot. Ang pagkilala. Nang makita nito ang resibo, alam na ni Ara. Sabihin niyong hindi totoo to, sigaw ni Ara, ang mga luha ay nagsimula ng bumuhos na parang isang sirang dam. Nay, please. Sabihin niyong kasinungalingan lang to. Tumingin si Lorna sa kanyang anak, ang sarili niyang mga mata ay puno na rin ng luha. Wala nang pagtanggi. Wala nang pagtatago. Ang katotohanan ay nasa harapan na nila. Ara anak di. Hikbi ni Lorna, lumapit para hawakan siya. Huwag, sigaw ni Ara, umatras na parang napaso. Patawarin mo ako, anak, sabi ni Lorna, ang boses ay basag na. At doon, sinabi nito ang mga salitang tuluyang sumira sa mundo ni Ara. Ginawa ko lang iyon para sa'yo, anak. Para sa kinabukasan mo. Mahirap lang tayo. Ano ang ibibigay niya sa'yo? Isang estudyanteng walang pera. Gusto lang kitang protektahan. Ang bawat salita ay isang punyal na bumaon sa puso ni Ara.
Ang proteksyon na sinasabi nito ay ang lason na pumatay sa kanya sa loob ng 8 taon. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto. Si Miguel, na halatang sumunod sa kanya, ay pumasok, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Ara, di. Tumingin si Ara sa kanya. Pagkatapos ay sa kanyang ina. 2 tao. Ang lalaking akala niya inang iwan sa kanya, at ang babaeng tunay na gumawa nito. Sa kanyang isipan, sa gitna ng sakit at pagkalito, iisa na lang sila. Pareho silang nanakit sa kanya. Pareho silang nagsinungaling. Umatras siya, malayo sa kanilang dalawa. Ang pag-iyak niya ay naging isang sigaw. Isang sigaw na nanggaling sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Evil, sinungaling. Ang sigaw niya ay umalingaw sa buong bahay. Pare-pareho kayo. Tumingin siya sa kanila, ang mga mata ay puno ng isang sakit na hindi na kayang ilarawan pa. Umalis kayong lahat sa buhay ko. Ayoko nang makita kahit sino inyo. Ang sigaw ni Ara ay ang huling tunog na narinig ni Miguel bago siya tuluyang umalis sa bahay na iyon. Hindi dahil sa takot o galit, kundi dahil sa pag-unawa. Narinig niya ang sakit sa sigaw na iyon. Narinig niya ang pagguho ng isang mundong binuo sa kasinungalingan. At alam niyang sa sandaling iyon, ang huling bagay na kailangan ni Ara ay ang kanyang presensya. Ang mga sumunod na araw ay binalot ng isang mabigat na katahimikan. Para itong ang kalma pagkatapos ng isang malakas na bagyo, kung saan ang lahat ay wasak at ang hangin ay mabigat sa amoy ng pagkasira. Hindi na sinubukan ni Miguel na lumapit kay Ara. Hindi siya tumawag. Hindi siya nag-text. Alam niyang anumang pagtatangka na gawin iyon ay parang pagbuhos lang ng gasolina sa apoy. Sa halip, ginawa niya ang isang bagay na hindi niya ginawa 8 taon na ang nakalipas, naghintay siya. Nagbigay siya ng espasyo. Ngunit ang pagbibigay ng espasyo ay hindi nangangahulugang pag-iwan. Isang gabi, pagkatapos ng kanyang shift, nagmaneho siya papunta sa subdivision kung saan nakatira si Ara. Huminto siya sa isang madilim na kanto, sapat lang ang layo para hindi siya mapansin, pero sapat ang lapit para makita ang bahay. Pinanood niya ang bintana ng silid ni Ara. May ilaw. Ibig sabihin, naroon siya. Buhay siya. Iyon lang ang kailangan niyang malaman. Pagkatapos ng ilang minuto, tahimik na niyang pinaandar ang kanyang sasakyan at umalis. Ginawa niya iyon gabi-gabi. Ito ang kanyang munting paraan ng pagbabantay. Sa ospital, nakiusap siya kay Nurse Patty, ang nurse na pinag-abutan niya ng manika noon. Patty, pwede bang isa pang pabor, sabi ni Miguel, ang boses ay seryoso. Huwag mong sasabihin kay Ara to, pero pwede mo ba siyang bantayan para sa akin? Nagtaka si Patty. Bantayan, Doth? Paanong bantay po? Hindi naman yung ACV, mabilis na paliwanag ni Miguel. Gusto ko lang malaman kung kumakain ba siya sa tamang oras. Kung okay lang ba siya? Nag-aalala lang ako. Mukhang ang lalim ng iniisip niya nitong mga nakaraang araw. Nakita ni Miguel ang pag-unawa sa mukha ni Patty. Ay, Doth. Napansin ko nga po. Ang tahimik ni Maam Ara. Sige po, Doth. Walang problema. Ako nang bahala. Update ko po kayo. Nagpasalamat si Miguel. Ito ay isang maliit na bagay. Ngunit para sa kanya, ito ay isang paraan para manatiling konektado, isang paraan para alagaan si Ara mula sa malayo. Ngunit alam niyang may isa pa siyang kailangang harapin. Isang multo mula sa nakaraan na kailangan niyang kausapin, hindi para sa sarili niya, kundi para kay Ara. Isang hapon, nag-text siya. Tita Lorna, kailangan po nating mag-usap. Mangyaring sabihin niyo lang po kung saan at kailan. Hindi niya inaasahang sasagot ito. Ngunit pagkalipas ng isang oras, isang text ang dumating. Isang address ng isang maliit na kapihan malapit sa kanilang bahay. Pagdating ni Miguel sa kapihan, nakita niya si Aling Lorna na nakaupo sa isang sulok. Sa unang pagkakataon, nakita niya ito hindi bilang isang matigas na pader, kundi bilang isang babaeng mukhang tumanda ng 10 taon sa loob lang ng ilang araw. Ang kanyang mga balikat ay nakakuba, ang kanyang mga mata ay pagod. Umupo si Miguel sa harap niya. Walang nagsalita sa loob ng ilang minuto. Ano ang kailangan mo, Miguel? Basag ni Lorna sa katahimikan, ang boses ay mahina at walang lakas. Tiningnan siya ni Miguel, hindi ng galit, kundi ng isang malalim na kalungkutan.
Gusto ko lang pong maintindihan, tita. Bakit? Nakita niya ang pagpipigil ng luha sa mga mata ni Lorna. Umiling ito. Hindi mo maiintindihan. Subukan niyo po, sabi ni Miguel, ang boses ay kalmado. Dahil ang hindi ko maintindihan ay kung paano ninyo nagawang tingnan ang anak ninyo sa mata araw-araw sa loob ng 8 taon, alam na alam ninyong kayo ang dahilan ng pinakamalaking sakit na dinadala niya. Doon na bumigay si Lorna. Ang mga luha ay sunod-sunod na pumatak. Natakot ako, Miguel. Natakot ako para sa kanya. Nakita ko ang sarili ko sa kanya. Maaga akong nabuntis, iniwan ng ama ng anak ko. Ayokong maranasan niya ang hirap na dinanas ko. Estudyante ka pa lang noon. Walang-wala. Ano ang maibibigay mo sa kanila? Pangarap. Hindi nabubuhay ang bata sa pangarap. Hinayaan lang ni Miguel na magsalita ito, na ilabas ang lahat ng takot na itinago nito sa loob ng maraming taon. Nang matapos ito, huminga ng malalim si Miguel. Naiintindihan ko po ang takot nyo, sabi niya, at sa boses niya ay may katapatan. Naiintindihan ko po kung saan kayo nanggagaling. Pero ninakaw niyo po sa akin ang anak ko. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Lorna. At ninakaw niyo kay Ara ang katotohanan. Hinayaan niyo siyang isipin na isa siyang biktima ng isang lalaking duwag, pero ang totoo, biktima siya ng pagmamahal na naging makasarili. Walang naisagot si Lorna. Yumuko lang ito at umiyak ng umiyak. Tumayo na si Miguel. Hindi na niya kailangan pang manatili. Nasabi na niya ang kailangan niyang sabihin. Hindi para manumbat, kundi para tuldukan ang isang kabanata ng kasinungalingan. Isang hapon, habang abala si Miguel sa kanyang opisina, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text message. Mula sa isang numerong hindi niya inaasahan. Mula kay Ara. Ang mensahe ay maikli at walang emosyon. Hindi ko masusundo si Serena mamaya. May emergency meeting. Pwede mo ba siyang sunduin sa school? Please. Kumabog ang puso ni Miguel. Ito ang unang pagkakataon. Ang unang senyales. Pumayag siya agad. Nang sunduin niya si Serena sa paaralan nito, ang tuwa sa mukha ng bata ay hindi maipinta. Sa loob ng kotse, masayang nagkukwento si Serena tungkol sa kanyang araw. At si Miguel, sa unang pagkakataon, ay naramdaman ang purong kaligayahan ng pagiging isang ama na nakikinig sa kanyang munting anghel. Tito Doctor, can we get ice cream? Tanong ni Serena, ang mga mata ay kumikinang. Ngumiti si Miguel. Siyempre. Basta secret lang natin kay Mama, ha? Yehey! It's our secret. Habang kumakain sila ng ice cream sa loob ng kotse, biglang tumahimik si Serena. Tumingin ito sa kanya, ang mga mata nito ay seryoso, puno ng isang tanong na tila matagal na nitong itinatago. Tito Doctor, sabi nito, ang boses ay maliit at mahina. Galit po ba si Mama sa akin? Ang simpleng tanong ay parang isang punyal na direktang tumusok sa puso ni Miguel. Nang ihatid ni Miguel si Serena sa bahay, sinalubong sila ni Ara sa may pintuan. Ang mukha niya ay pagod, ngunit may kaunting ginhawa nang makita ang anak na ligtas at masaya, may bahid pa ng tsokolete sa gilid ng bibig. Salamat, Miguel, sabi ni Ara, ang boses ay mahina at walang gaanong emosyon. Ito ang unang pagkakataon na tinawag niya ulit si Miguel sa pangalan nito nang hindi galit. Walang anuman, sagot ni Miguel. Hindi na siya nagtagal. Tumango lang siya at umalis, alam na sapat na ang araw na iyon. Nang gabing iyon, habang pinapatulog ni Ara si Serena, niyakap siya ng mahigpit ng kanyang anak. Mama, bulong ni Serena sa dilim. Itsan, sagot ni Ara, hinahaplos ang buhok nito. Si Tito Dr. Po, he's really nice. He bought me ice cream. Napangiti si Ara ng bahagya. Talaga? Anong flavor? Chocolate. But he said it's our secret. Kasi baka raw magalit ka. Nawala ang ngiti sa labi ni Ara. Bakit iisipin ni Serena na magagalit siya? Mama, sabi ulit ni Serena, ang boses ay maseryoso na ngayon. Sorry po. Kumunot ang noo ni Ara. Sorry for what, baby? Kasi po you're always sad. Tapos po, si Lola, she's also always sad. Tapos hindi na po kayo nag-uusap. Galit po ba kayo sa akin?
Ang tanong na iyon, na sinabi sa isang inosenteng boses ng isang bata, ay parang isang matalim na kutsilyo na bumaon sa puso ni Ara. Mas masakit pa kaysa sa lahat ng kasinungalingan at pagtataksil na natuklasan niya. Sa isang iglap, gumuho ang lahat ng pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Ang galit niya kay Miguel, ang sama ng loob niya sa kanyang ina, lahat ay nawala. Ang tanging nakita niya ay ang kanyang anak, ang kanyang munting Serena, na sinisisi ang sarili sa isang gulong hindi nito ginawa. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang anak. Ang mga luha na akala niya ay naubos na ay muling dumaloy, ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa galit o sakit, kundi dahil sa pagsisisi. No, baby. No, hikbi ni Ara, ang mukha ay nakasubsob sa buhok ng kanyang anak. Hindi galit si mama sayo. Never. I'm so sorry, anak. I'm so sorry kung naparamdam ko iyan sayo. Mahal na mahal ka ni mama. Ikaw ang buhay ko. Niyakap niya si Serena hanggang sa makatulog ito, ang kanyang mga luha ay patuloy na tumutulo sa unan. Sa sandaling iyon, napagtanto niya, ang pagiging biktima niya, ang pagkulong niya sa sarili sa sakit, ay nagsisimula ng manakit sa taong pinakamamahal niya sa mundo. Kailangan na itong matapos. Kailangan na niyang harapin ang lahat. Hindi na para sa sarili niya, kundi para kay Serena. Kinabukasan, may bago siyang determinasyon. Pagkatapos niyang ihatid si Serena sa eskwela, kinuha niya ang kanyang cellphone at nagtipa ng isang mensahe. Isang mensaheng pinigilan niyang ipadala sa loob ng mahabang panahon. Para kay Miguel. Mag-usap tayo. Sa labas ng ospital. Pagkatapos ng shift mo. Nagkita sila sa isang maliit at tahimik na kapihan malapit sa dagat. Ang lugar ay payapa, malayo sa gulo ng ospital at ng kanilang mga buhay. Umorder sila ng kape. Sa loob ng ilang minuto, walang nagsasalita. Pinapanood lang nila ang paghampas ng alon sa dalampasigan. Kumusta na siya? Basag ni Ara sa katahimikan. Okay na siya, sagot ni Miguel. Sinabi niya sa akin ang lahat. Natahimik ulit sila. Miguel, sabi ni Ara, ang boses ay mahina ngunit matatag. Sorry. Tumingin si Miguel sa kanya, nagulat. Para saan? Dahil hinusgahan kita. Dahil sa loob ng 8 taon, ikaw ang sinisi ko sa lahat. Hindi ko alam. Hindi ko talaga alam. Umiling si Miguel. Wala kang kasalanan, Ara. Pareho tayong biktima dito. Ako, dahil naniwala ako. Ikaw, dahil nagsinungaling sila sayo. At doon, nagsimula silang mag-usap. Hindi na bilang 2 taong may samaan ng loob, kundi bilang 2 taong nasaktan, na sa wakas ay handa ng magbahagi ng kanilang mga sugat. Kinuwento ni Ara ang sakit ng pag-iisa, ang takot ng pagiging isang batang ina. Kinuwento ni Miguel ang sakit ng pag-aakalang nawala ang kanyang anak, ang bigat ng kasalanang hindi naman niya ginawa. Walang sigawan. Walang sisihan. Tanging pag-unawa at isang malalim na kalungkutan para sa 8 taon na ninakaw sa kanila. Pagkatapos ng pag-uusap na iyon, alam ni Ara na may isa pa siyang kailangang harapin. Pag-uwi niya, naabutan niya ang kanyang ina na nag-iisa sa sala, nakatulala. Umupo si Ara sa tabi nito. Nay, panimulan niya. Tumingin si Lorna sa kanya, ang mga mata ay puno ng pagsisisi. Ara, anak, patawarin mo ako. Umiling si Ara. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang ina. Nay, hindi ko alam kung kailan o kung paano. Pero kailangan kong subukan. Tumingin siya sa mga mata nito, ang mga mata na minsan ay ang buong mundo niya. Hindi ko pa kayo kayang patawarin. Sobrang sakit. Pero kailangan kong subukan dahil nanay kita. At mahal kita. Niyakap niya ang kanyang ina, at sa yakap na iyon, naramdaman niya ang unang hakbang, isang maliit at nanginginig na hakbang, palayo sa galit at patungo sa pagpapatawad. Nang gabing iyon, bago siya matulog, muling nag-text si Miguel. Kumusta ka? Isang simpleng tanong. Ngunit ngayon, iba na ang bigat. Nag-isip si Ara. Anong susunod? Ano na ngayon na ang lahat ng kasinungalingan ay nabuksan na at ang tanging natitira ay ang wasak na katotohanan? Bago siya makapag-reply, isang text pa ang dumating mula kay Miguel, na para bang nabasa nito ang kanyang isipan. Anong susunod para sa atin, Ara? Tinitigan ni Ara ang tanong. Para sa kanila.
Para sa kanilang tatlo. Tumingin siya sa natutulog na si Serena sa tabi niya. Ang hinaharap. At sa unang pagkakataon, hindi na siya natakot isipin ito. Ngunit wala pa siyang sagot. Nag-reply siya. Hindi ko alam, Migs. Hindi ko alam. Ang text message ni Ara na hindi ko alam B ay hindi isang pagsara ng pinto para kay Miguel. Ito ay isang pag-amin ng pagkalito, isang pag-amin ng kawalan ng kasiguraduhan. At para sa kanya, iyon ay sapat na. Mas mabuti iyon kaysa sa isang matigas na hindi. Mas mabuti iyon kaysa sa katahimikan. Iyon ang naging hudyat para kay Miguel. Hindi para pilitin ang sarili, kundi para patunayan ito. Alam niyang hindi niya maibabalik ang 8 taon. Alam niyang hindi mabubura ng anumang salita ang mga kasinungalingan. Kaya nagpasya siyang huwag nang tumuon sa nakaraan. Sa halip, ibubuhos niya ang lahat ng kanyang lakas sa pagbuo ng isang bagong kasalukuyan. Hindi para kay Ara. Hindi pa. Para kay Serena. At doon nagsimula ang lahat. Ang mga sumunod na linggo ay naging isang dahan-dahan at maingat na sayaw. Hindi na siya isang estranghero na biglang sumulpot. Naging isang presensya siya. Isang permanenteng bahagi ng buhay ni Serena. Naging isang routine ang pagsundo niya kay Serena mula sa eskwelahan tuwing hapon. Sa una, ito ay kapag may emergency meeting di si Ara. Pero di nagtagal, naging regular na ito. Hihintayin siya ni Serena sa gate, ang mukha ay nagliliwanag sa tuwa sa tuwing makikita ang kanyang kotse. Tito Doktor, sigaw nito, sabay takbo at yakap sa kanyang mga binti. At sa bawat yakap, nararamdaman ni Miguel ang paghilom ng isang sugat sa kanyang puso. Isang Sabado ng hapon, dinala niya si Serena sa isang parke. Dala niya ang isang luma, ngunit mahalagang bagay mula sa kanyang pagkabata, ang kanyang unang bisikleta, na pininturahan niya ulit at inayos para sa kanya. Wow! For me po, manghang tanong ni Serena. Para sa'yo talaga yan, sagot ni Miguel habang inilalagay ang helmet sa ulo nito. Oras na para matuto ang prinsesa. Ang buong hapon ay ginugol nila sa ilalim ng araw. Itinutulak ni Miguel ang bisikleta habang si Serena ay nanginginig sa takot at tuwa. Huwag mo po akong bibitawan, Tito Doktor, sigaw ni Serena. Hindi kita bibitawan. Pangako, sagot ni Miguel. At sa sarili niya, idinugtong niya, hindi na ulit. Pagkatapos ng maraming pagbagsak at pagtawa, sa huli, nagawa ni Serena na magbalanse at magpedal ng mag-isa sa loob ng ilang segundo. Ang sigaw ng tagumpay mula sa bata ay ang pinakamagandang musika na narinig ni Miguel sa buong buhay niya. Mula sa di kalayuan, sa bintana ng kanilang bahay, lihim na pinapanood ni Ara ang lahat. Nakikita niya ang pasensya ni Miguel. Nakikita niya ang walang halong saya sa mukha ni Serena. Nakikita niya ang isang eksenang pinangarap niya lang noon sa kanyang mga pinakamaligayang panaginip. At sa bawat tawa ng kanyang anak, nararamdaman niyang may isang piraso ng yelo sa kanyang puso ang natutunaw. Naging parte na rin ng kanilang routine ang pagbabasa ng bedtime stories. Kung hindi abala sa ospital, dumadaan si Miguel sa gabi para lang basahan si Serena. Naupo siya sa gilid ng kama, habang si Ara ay tahimik na nakatayo sa may pintuan, nagkukunwaring may inaayos, ngunit ang totoo'y nakikinig. Nakikinig sa malumanay na boses ni Miguel, habang ginagampanan nito ang papel ng isang ama na matagal nang nawala. Isang gabi, pagkatapos niyang basahan si Serena, naabutan niya si Ara sa kusina, nagtitimpla ng kape. Gusto mo, alok ni Ara, hindi nakatingin sa kanya. Sige, sagot ni Miguel. Umupo sila sa maliit na lamesa sa kusina. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na kasing bigat ng dati. Mayroon na itong bahid ng komportable. Salamat, Miguel, sabi ni Ara, nakatingin sa tasa ng kape. Para saan? Kay Serena. Masaya siya. Masaya siya kapag kasama ka. Tumingin si Miguel sa kanya. Masaya rin ako kapag kasama ko siya. Alam ko. Isang gabi ng Biyernes, habang ihahatid niya si Serena, umuulan ng malakas. Nag-aalala si Ara. Miguel, baka pwede dito ka na lang muna maghapunan, alok ni Ara, medyo nahihiya. Maghintay ka munang humina ang ulan. Tumango si Miguel, sinusubukang itago ang tuwa sa kanyang puso. Iyon ang kanilang unang hapunan bilang isang pamilya. Silang tatlo sa isang maliit na mesa. Si Aling Lorna ay nasa silid nito,
Simula nang magkausap sila ni Ara, madalas na itong nagkukulong na para bang binibigyan sila ng espasyo. Ang usapan ay simple lang tungkol sa eskwela ni Serena, sa trabaho sa ospital. Ngunit ang pakiramdam ay napakalaki. Normal. Ito ay normal. Nang tumila na ang ulan, nagpaalam na si Miguel. Habang naglalakad siya palabas, sumunod si Ara. Nakatayo sila sa may pintuan, sa ilalim ng maliit na ilaw sa labas. Miguel, sabi ni Ara. Yung tungkol sa atin sa tanong mo noon. Huminga siya ng malalim. Siguro pwede nating subukan. Dahan-dahan. Bago pa man makasagot si Miguel, isang kamay ang humawak sa kamay niya. Ang kamay ni Ara. At sa pagkakataong ito, hindi niya ito binawi. Ang init ng palad nito ay gumapang sa buong katawan ni Miguel, isang init na 8 taon niyang hinanap. Ngunit tila may ibang plano ang tadhana. Nang nasa kalagitnaan na sila ng kanilang dahan-dahang pagsisimula, isang bagong unos ang paparating. Isang gabi, tumawag ang nanay ni Miguel mula sa Amerika. Miguel, anak. Nabalitaan namin ang lahat mula sa tita Carol mo. May apo na pala kami. At binalikan mo raw ang dati mong nobya. Ang boses ng kanyang ina ay pinaghalong gulat at isang bagay na hindi niya matukoy. Ma, it's complicated. Hindi, anak. We're coming home. Gusto naming makilala ang bago mong pamilya. We've already booked our tickets. See you next week. Pagkababa ng telepono, napabuntong hininga si Miguel. Ang kanyang pamilya. Ang mayaman at tradisyonal niyang pamilya. Hindi niya alam kung paano nila tatanggapin si Ara, isang single mother na yaya, at ang buong sitwasyon. Ang katahimikang nagsisimula palang mamuo ay tila muling haharap sa isang bagyo. Ang balita ng pagdating ng pamilya ni Miguel ay parang isang malamig na hangin na muling nagpatigas sa puso ni Ara. Ang kaunting kumpiyansa na nagsisimula palang mamuo sa kanya ay biglang nanghina. Paano kung hindi nila ako magustuhan, Migs? Tanong niya isang gabi, ang boses ay puno ng pag-aalala. Paano kung hindi nila matanggap si Serena? Hinawakan ni Miguel ang kanyang mga kamay. Ara, tumingin ka sa akin, sabi niya, ang boses ay matatag. Ang mahalaga ay kung ano ang tingin ko sa inyo. At para sa akin, kayo ang mundo ko. Haharapin natin sila ng magkasama. Okay. Tumango si Ara, ngunit ang takot ay naroon pa rin. Ang pamilya de la Cruz ay hindi lang basta pamilya. Sila ay mayaman, edukado, at may pangalan sa kanilang komunidad sa Amerika. At siya, isa lang siyang simpleng nurse na may anak. Ang agwat ay parang isang malawak na karagatan. Dumating ang araw ng kanilang pagkikita. Isang hapunan sa isang mamahaling restaurant. Sinalubong sila ng mga magulang ni Miguel. Ang kanyang ama, isang tahimik ngunit matalas na negosyante. Ang kanyang ina, isang eleganting babae na ang bawat kilos ay tila may sinusunod na pamantayan. Ang hapunan ay nagsimula ng may formalidad at kaunting awkwardness. Ang mga tanong ay ligtas at pangkalahatan. Ngunit naramdaman ni Ara ang mga mata ng ina ni Miguel na sumusuri sa bawat kilos niya, sa bawat sagot niya. So, Ara, panimula ni Empress de la Cruz, habang pinupunasan ng napkin ang kanyang bibig. Miguel told us about your situation. It must have been very difficult for you, raising a child alone. May kung anong nasa tono nito, isang halo ng awa at paghuhusga, na nagpatayo ng balahibo ni Ara. Ngunit sa halip na matakot, huminga siya ng malalim at sinalubong ang tingin nito. Mahirap po, ma'am, sagot ni Ara, ang boses ay kalmado at puno ng dignidad. Pero hindi ko po ito tinuring na isang situation. Tinuring ko po itong isang biyaya. Si Serena po ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Nagulat ang ina ni Miguel sa kanyang sagot. Nakita ni Ara ang isang kislap ng respeto sa mga mata nito. Ngunit ang tunay na nagpabago sa lahat ay si Serena. Sa una, nahihiya pa si Serena. Ngunit ang pagiging masayahin at matalino nito ay hindi kayang itago ng matagal. Nagkwento ito tungkol sa kanyang mga paboritong libro, sa kanyang mga pangarap na maging isang pintor. At nang tanungin ito ng ama ni Miguel kung ano ang pinakagusto nito sa kanyang tito doktor, ang sagot nito ang tuluyang nagpalambot sa puso ng lahat. He taught me how to ride a bike, sabi ni Serena, na may malaking ngiti. And he promised he would never let me go.
And he didn't. Sa mga salitang iyon, nakita ng mga magulang ni Miguel, hindi ang isang komplikadong sitwasyon, kundi ang isang purong pagmamahal sa pagitan ng isang ama at isang anak na matagal na pinaglayo. Ang hapunan ay natapos ng may mas magaan na pakiramdam. Hindi man isang buong pagtanggap, ngunit isang simula. Isang pagbubukas ng pinto. Makalipas ang isang linggo, dumating ang ikawalong kaarawan ni Serena. Naghanda si Ara ng isang maliit na salu-salo sa isang resort sa tabi ng dagat. Pamilya lang. Ang mga magulang ni Miguel ay nandoon. At sa isang sulok, tahimik na nakaupo ay si Aling Lorna. Nang maghihiwa na ng cake, kumuha si Ara ng isang slice. Nag-alinlangan siya sandali, pagkatapos ay lumakad papunta sa kanyang ina. Walang salitang sinabi, iniabot niya ang plato. Tumingala si Lorna, ang mga mata ay puno ng luha. Tinanggap nito ang cake. Salamat, anak, bulong nito. Iyon ay hindi lang isang piraso ng cake. Iyon ay isang piraso ng kapatawaran. Habang papalubog na ang araw, at ang langit ay nagkukulay kahel at lila, niyaya ni Miguel si Ara at Serena na maglakad sa dalampasigan. Ang hangin ay sariwa at ang tunog ng alon ay payapa. Huminto sila. Tumingin si Miguel kay Serena. Happy birthday, Juday Princess. Thank you po, Tito Doctor. I mean. Papa, nahihiyang tanong ni Serena. Napangiti si Miguel, ang puso ay umaapaw. Yes. Papa. Pagkatapos ay lumingon siya kay Ara. Ang mga mata niya ay puno ng isang pagmamahal na mas malalim at mas matatag kaysa dati. Ara, panimula niya, ang boses ay nanginginig ng bahagya. 8 taon. 8 taon ng sakit, ng kasinungalingan, ng mga pagkakataong nasayang. Hindi ko na maibabalik ang mga iyon. Dahan-dahan siyang lumuhod sa buhanginan, sa harap nilang mag-ina. Kinuha niya ang kamay ni Ara sa isang kamay, at ang kamay ni Serena sa kabila. Hindi ko maipapangako ang isang perpektong nakaraan. Pero maipapangako ko sa inyong dalawa ang lahat ng taon na darating. Isang hinaharap na puno ng katotohanan, ng pag-aalaga, at ng pagmamahal. Inilabas niya ang isang maliit na kahon. Ara Reyes, will you marry me? Will you let me be a husband to you, and a full-time father to our daughter? Ang mga luha ay malayang dumaloy sa mga pisngi ni Ara. Tumingin siya kay Serena, na tumatango-tango, ang mga mata ay kumikinang sa tuwa. Pagkatapos, ibinalik niya ang kanyang tingin kay Miguel, ang kanyang si Migs. Ang lalaking bumalik mula sa nakaraan, hindi para manakit, kundi para maghilom. Ang lalaking pinatawad na ng kanyang puso. Tumango siya, ang mga luha ay nagiging luha ng kaligayahan. Migs, sabi niya, ang boses ay basag sa saya. Isinuot ni Miguel ang singsing sa kanyang daliri. Tumayo siya at niyakap sila pareho. Isang mahigpit na yakap. Ang unang yakap nila bilang isang buong pamilya. Sa ilalim ng papalubog na araw, sa tabi ng dagat na saksi sa lahat, ang kanilang wasak na kahapon ay sa wakas ay nagbigay daan sa isang pag-asang puno ng liwanag. Ang kanilang muling pagsisimula. At dito nagtatapos ang kwento ni Ara, Miguel at Serena. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Salamat sa pagsama ninyo sa akin sa bawat kabanata, sa bawat pagtawa, at sa bawat pagpatak ng luha. Habang isinusulat ko ang kanilang kwento, para bang naging totoo sila sa aking isipan. Naramdaman ko ang bigat ng 8 taon na tiniis ni Ara. Naramdaman ko ang pagsisisi at pag-asang daladala ni Miguel. At higit sa lahat, naramdaman ko ang komplikadong pagmamahal ng isang ina, na kung minsan, dahil sa sobrang pagnanais na magprotekta, ay siyang nakakasakit. Ang kwento nila ay isang paalala na ang pag-ibig ay hindi palaging perpekto. Madalas, ito ay magulo. Ito ay masakit. Ngunit ipinapakita rin ito na ang tunay na pag-ibig ay mapagpatawad. Na ang pinakamalalim na sugat ay kayang hilumin ng katotohanan, at ang pinakamatitigas na puso ay kayang palambutin ng pag-asa. Ito ay kwento ng mga pangalawang pagkakataon, hindi lang sa pag-ibig, kundi sa pamilya at sa ating mga sarili. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong boses. Ano ang tumatak sa inyong isipan? Aling eksena ang nagpaiyak o nagpakilig sa inyo? Ano ang aral na inyong natutunan sa paglalakbay ni Ara at Miguel? Ibahagi ninyo sa comment section sa ibaba. Nais kong basahin ang bawat isa.
Muli ang aking taos-pusong pasasalamat sa inyong lahat. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Ang inyong tagapagsalaysay nagpapaalam.